pangarap ko. Sa edad na 8 buwan, naranasan na ni Lester na mawala ng mga magulang dahil iniwanan siya ng mga ito sa kanyang lola kasama ang kanyang kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya. Sa mga panahong kailangan niya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang ay wala ang mga ito. Dahil mula nang iwan siya sa poder ng kanyang lola ay hindi na sila binalikan ng kanyang kapatid ng kanilang mga magulang. Habang siya ay lumalaki, tanging ang pagmamahal ng kanyang lola at mga kamag-anak ang nakagisnan at naranasan niya. Hola, parang kanina pa po kayo pabalik-balik dyan. May sasabihin po ba kayo? Lester, ako, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano po yun, La? Alam mo ako, kung sa kabaitan na rin lang, ay wala akong masabi sa'yo. Lagi mo na lang iniintindi at tinutulungan ang lola mo. Lola talaga, oh. Siyempre naman po. Hindi nyo nga rin naman kami pinabayaan ni Kuya, eh. Tsaka, isa pa, kung tutuusin, napakaswerte nga namin sa'yo, eh. Kasi may nanay na kami, may lola pa. Salamat, Apo. Kaya lang, baka hindi ka na masuportahan ng lola mo sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Ganun po ba, La? Gusto ko pa naman sana pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po sana maging isang teacher, eh. Gustuin ko mang matulungan ka sa pag-aaral. Wala rin naman akong trabaho. Dito lang tayo nabubuhay sa mga pagtatanim ng palay at mga gulay. Mabuti na nga lang at may mga kamag-anak tayo na naiintindihan ng sitwasyon natin. At paminsan-minsan ay tinutulungan din tayo. Hayaan nyo na po, La. Baka hanggang dito na lang talaga ako. Wala nang pag-asa makatungtong sa kolehiyo. Ganun pa man. Maraming salamat po sa pagpapalit sa amin ng kuya ko. Baby's friend, tama na yan. Mukhang kanina ka pa dyan ah. Bili pa rin muna tayo. Ito na lang muna. Wala na naman akong extra pera. Tsaka, sakto lang sa pamasayang pera ko. Isa pa, di pa naman ako mabuti. Ganun ba? Gutom na kasi ako. Nga pala, kasi nga pala si Guan. Klase pa siya ngayon, eh. Ganun ba? Uy, napakaswerte mo sa kanya ah. Napakasupportive niyang kasintahan. Ayun na eh. Nagpapasalamat niya ako kung share ako ng girlfriend ko. Sus! Ko talaga. O siya,
May iwan naman kita ah. Sige. Sige. Uy! Ito naman, oh. Napakaseryosong tao. Wala eh. Kailangan mag-aaral ng mabuti para kahit paano hindi naman nakakaya sa mga tumutulong sa akin. Alam mo naman kung bakit ako nakapag-aaral sa kolehiyo, di ba? Teka nga pala, di ba magaling ka namang leader? Ba't di mo subukang tumakbo bilang Pangulo ng Supreme Student Council? Alam mo, sa pag-aaral pa nga, kulang na yung oras ko tapos magdadagdag pa ako ng panibagong responsibilidad. Gusto mo talaga akong bigyan ng stress na. Narinig ko yung pinag-usapan niyo. Tama sige, best friend. Parang bagay ka nga maging assistant president. Kalapit pa naman ng eleksyon. Subukan mo kaya? Pag-isipan mo muna siguro. Mahirap na magkamali ng desisyon. Naghapon sa inyo lahat. Ako ay naririto upang hingin ang inyong buong suporta sa aking kandidatura bilang inyong SSC President. At ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa inyong tiwala. Dahil wala akong ibang layunin, kundi ang para sa kapubuti ng lahat, hindi lamang ng ating mga kapag-aral, kundi pati na rin para sa ikakabuti ng ating minamahal na eskwela. Muli, ako si Lester Vida, tumatakbo bilang inyong SSC President. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga sumuporta. Alam kong isang malaking hamon sa aking kakayahan ang maging isang presidente ng Supreme Student Council. Pero ito ang sinisiguro ko sa inyo. Napangako kong gagawin ko ang lahat upang magampanan ito ng maayos. Sa ganun, maibigay ko ang dapat at kung ano ang nararapat sa aking kapwa mga estudyante. Oh, mukhang sayo mo ah. May maganda bang balita? Hindi lang maganda. Sobrang ganda pa kamo. Alam mo ba, isa ako sa mga napili upang sumali sa isang international activity at i-represent ang school natin sa Singapore. Ha? Totoo? Ang galing naman! Congrats ah! Alam mo, deserving ka talaga dyan kasi nakita ko naman na super dedicated ka bilang isang student leader dito sa school. At para sa akin, super deserving ka talaga. Salamat ha. Best ka rin talaga pagdating sa suporta. Sa lungkot at saya ng buhay ko, andyan ka lang palagi para magbigay ng inspirasyon sa akin. Sabi nga pala nila, kailangan na namin kumuha ng passport. Wow! Mukhang matutuloy na talaga yan ah. Biruin mo, estudyante ka pa lang pero makakarating ka na ng ibang bansa. Eh di, kumuha ka na ng passport mo. Baka maunsyami pa yan. Alam mo, gustong gusto ko talaga makasama rito pero naalala ko, wala nga pala kaming pera pang gasto sa pagpaayos ng passport. Huwag ka muna mag-iisip ng negatibo.
May awa ang Diyos. Hindi naman niya ibibigay yan sa'yo kung hindi para sa'yo. Malakas ka kay Lord, di ba? Gumagabi na. Tara, uwi na tayo. Halika na. Iniwan mo ako utang sa lalan, puno ng tanong, puro sundatan. Sa dilim ako natutulmaban, walang gabay, pero di susuko kailanman. Tay, Oh, Lester, napasyal ka. Tay, pwede po ba kayo makausap? Pwede po ba kayo makausap? May problema ba? Tay, hihingi po sana ako ng konting tulong pinansyal. Bakit? May problema ba? Kailangan ko po talaga sana eh. Alam mo naman na may pamilya na ako. At saka kung sa tulong pinansyal man lang, hindi ko sigurado kung makakatulong ako. Anyway, nandiyan naman ang lola mo, di ba? Siya naman ang tumutulong sa'yo sa pangangailangan mo. Bakit hindi ka na lang sa kanya humingi? Ganun po ba? Kailangan ko po talaga sana eh. Titignan ko ha, pero hindi ko may pangako. Susuko kahit mag-isa, laban ako kahit mabigo. Susulong ako quando na tumarap ko. Di ko bibitawan ang pangarap ko. Yeah. O apo, nakausap ko na ba ang papa mo? Apo. Pero, wala naman siya pinangako magbibigay siya eh. Hayaan mo na po. Basta para sa'yo, gagawa ng paraan ni Lola. Ay, nako. Si Lola talaga, oh. Ano naman talaga ako ng lola ko? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hindi nawala ang tiwala ni Lester sa Diyos at umasa siya na maipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bilang SSC President ay maraming naging proyekto si Lester hanggang sa dumating ang isang napakalaking pagkakataon na siya ang mapiling makasama sa isang international activity na gagawin ng Romblon State University sa Singapore. Malungkot mang isipin na yung kanyang baong pera ay hindi sapat para makabili man lang ng pasalubong pag-uwi,
Mas nangibabaw sa kanya ang saya na mabigyan ng ganong klaseng oportunidad, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya para maging proud sa kanya ang kanyang paaralan. Nakuha nila ang award na Best Content Creator at Travel Team Champion. Dalawang award na habang buhay na magiging alaala ng RSU Kahijukan Campus mula sa isang natatanging mag-aaral na si Lester Gida, na sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay ay nanatiling positibo na maabot ang pangarap. At ito ang kwento ni Lester Gida, abandonado ngunit pilit na binuo ang kanyang pagkatao. Pangarap ko